Okay, tayong lahat po ay tumayo at buksan natin ating mga Biblia sa Book of Matthew. Aklat po ng Mateo, chapter 6. Basahin po natin mula po sa talatang 9 hanggang talatang 13. At babasahin din po natin yung cross-reference po nito, Luke chapter 11, verse 2 to 4. Matthew chapter 6, verse 9 to 13, basahin po natin ang sagutan po ito, mga kapatid. Pamulan po natin sa verse 9, sagutan po tayo. Okay, nakita nyo na po? Amen po, kung nakita na natin. Okay, so kayo po muna, verse 9, handa, basa. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Tayong lahat sa verse 13. At huwag mo kaming iatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. Tayong lahat po sa Luke chapter 11, verses 2 to 4. Ito po yung cross-reference po. Simulan na po natin sa verse 1. Ang sabi po dito, at nangyari na nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Kayo po. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. Verse 4 tayong lahat po. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, magandang gabi po. Salamat po Ama sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, na ngayon pong oras pong ito kami po ay nandito sa inyong pong bahay dalanginan. Salamat po Diyos, tunay po na ang takdang araw at oras na ito ay itinakda ninyo upang kami po na inyong mga anak dito po sa Good Shepherd Baptist Church, kasama po ng aming mga bisita, kaibigan na nandito ngayong gabi, ay magkasama-sama upang muli kayo po na aming Diyos ay aming masamba. O Diyos, tunay nga po na ang pananalangin ay isang uri ng pagsamba. Dahil sa pananalangin ng inyong mga anak, kayo o Diyos ay naitataas, ang inyong kalwalatian ay naiyahayag. At ngayon pong gabi, Panginoon, sa aming pong pagbuklat at pagbasa ng inyong mga salita, salamat po Diyos sa inyo pong kapahintulutan, sa inyo pong biyaya, at kami po ay inyong minarapat na bumasa ng inyong mga salita, at ngayon po ay aming pagbubulayan. O Diyos, dalangin po namin, kayo po ang siyang mangusap. Tunay na ang aming naabot lamang bilang mga tagapangaral ay ang tenga ng tao, ang kaisipan, ang mata. Pero Lord, kayo po ang tunay na humihipo ng puso. Kayo po ang tunay na nagpapabago ng buhay. Kayo po ang tunay na nangungusap at nagbibigay ng konbiksyon sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Nawa o Diyos, kasihan po ng inyong banal na Espiritu ang inyong pong mga salita at ang inyong lingkod na gagamitin. Gayun din naman, Panginoon, sa ibaba, sa mga bata, pagpalain niyo rin po ang mensahe na naihahayag ngayon sa kanila. At nawa, Panginoon, pagpalain niyo po hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa buong kapuluan, sa bawat dako na may pagkakatipo ng inyong mga anak, Panginoon, ay dalangin po namin ang inyong pong biyaya at pagpapala. Kayo nawa po ang aming maitaas sa oras pong ito, at ang lahat pong ito, Ama, ay aming dalangin po sa inyo, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.
Si Matthew Henry, isa pong komentarista ng Biblia, meron po siyang sinabi na quotation. Ang sabi po niya, prayer is the key of the morning and the bolt of the evening. Ang panalangin daw po ang susi. Kung sa nagbubukas ng pinto, kapag ang pinto'y nakalak, kailangan ng susi. Ano ho? Ang sabi niya, ang panalangin ay susi sa umaga. Yan. At bolt. Alam naman natin, yung pag mayroon tayong itinatago, kailangan nating isara at ilagay doon sa bolt. Ano? Kumbaga sa kanho, doon natin iniingatan yung mga mahalagang bagay. Pero upang sarahan ito, ay siyempre, para maingatan ito, inilalagay natin sa bolt. So, pinapakita po doon yung simula at wakas ng buhay ng tao, ng isang mananampalataya sa maghapon ay dapat nandoon ang panalangin. Ano po? Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening. Isa pa rin pong mangangaral nung panahon nila. Kasi ito yung mga 18th centuries to, no? Wala pa ho ako nito noon. Sino ba ho dito buhay na nung 18th century? Wala pa naman, wala na siguro. Nag-expired na. Sabi po ni D.L. Moody, I'd rather be able to pray than be a great preacher. Jesus Christ never taught His disciples how to preach, but only how to pray. Ano, sabi ni D.L. Moody, bagaman si D.L. Moody, mga kapatid, ay sa panahon niya ay talagang kilalang mangangaral. Kaya ngay marami yung mga tao ang pinagpala ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mangangaral na ito. Pero ang sabi pa rin niya, mas gugustuhin daw niya na makapanalangin kaysa maging dakilang mangangaral. Dahil ang Panginoon Jesucristo daw po ay hindi nagturo sa kanyang alagad ng kung paano mangaral. Bagaman sinugo niya silang mangaral, pero isang bagay ang natandaan ni D.L. Moody, ang itinuro ng Panginoon ay kung paano manalangin. At dito po sa ating binasa kanina sa cross-reference po natin, maliwanag po sinasabi doon sa unang talata ng Kapitulo 11 ng Lucas, na nung makapanalangin po ang ating Panginoong Jesucristo sa isang dako, inalok siya o tinanong siya o hinilingan siya ng kanyang mga alagad, sabi nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. So, sa record sa Bible, kung inyong titignan by word, wala nga naman ngang sinabi doon na, Panginoon, turuan nyo kaming mag-preach. Wala naman ngang tinurong gano'n ang tinanong na gano'n o hiniling na gano'n ng mga apostol. Kundi ang kanilang hiniling ay, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Bagaman marahil ang mga apostol ay natuto na sa pangangaral, the way they look, the way they observe, the way they listen to the Lord Jesus Christ, how He taught and how He preached. Pero yung direktamente yung sasabihin ng Panginoon, sige mga apostol, makinig kayo, lesson number 1, this is how to preach. Wala eh. Another great preacher at his time, R.A. Torre. Ito po ang kanya sinabi. We are too busy to pray. Napakaabala daw natin para manalangin. And so, we are too busy to have power. We have great deal of activity, but we accomplish little. Many services, but few conversions. Much machinery, but few results. Yan ang sabi ni R.A. Torre. Ano ho? Sa atin daw po, napakaabala natin para manalangin. Ano po? Kaya napakaabala rin natin para magkaroon ng power. Marami sa atin bilang mga magulang, gusto ko maging effective na parent. Pero sa sobrang busy natin, wala tayong power to be effective. Why? Because we lack time of prayer. We have great deal of activity. Ang dami natin mga activity sa buhay. Ang dami natin activity sa church, sa ating mga groups. But we accomplish little. Ang kaunti lang na ating nagagawa talaga. Why? Because we are too busy to pray. We have many services, but few conversions. Marami tayong mga services sa church, pero kakaunti ang mga naliligtas at nagiging bunga. Why? Because we are too busy to pray. Marami tayong mga makinarya, marami tayong mga tools, marami tayong mga methodologies na alaman para tayo gamitin ng Panginoon, but we have few results. Why? Because we are too busy to pray. Ano po? So katulad na lang po ng prayer meeting. Why is it that our attendance during prayer meeting is almost wala pa sa kalahati ng ating attendance sa linggo?
Well, maaaring kung tatanungin natin, we're so busy. Hapon na kasi yan gabi na, oras na yan ng pahinga. Ano? So yung iba, nalalayuan. Malayo kasi ang Good Shepherd. Pero pag mga business meetings, talagang habol. Ano po? Pero kapag meeting sa Panginoon, ang dami nating katuwiran. Why? Because we're too busy. That's why we accomplish little. We have few results. We have less power or no power at all. In our text, the Lord taught His disciples to pray. Actually, nung humiling yung mga apostol, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Praise God, nagturo talaga ang Panginoong Jesucristo ng pananalangin. Bagaman hindi naman niya sinabi na word by word ito yung dapat niyong maging prayer. Pero once in a while, we can use this as a content or part of our prayer, mga minamahal. Hindi po masamang ipag-pray over ito. Actually, we pray over, or we put a part of our prayer verses from the Bible. Oo. So, hindi naman minsan may nagtanong sa ating kapatid, Brad, pwede bang isama ko sa prayer to? Well, if the Lord convicts you to include these verses in your prayer, walang masama. Pero kung yan ang lagi mong panalangin tuwing mananalangin ka, ibang usapan na yan. Ano po? Tayo nga nagpe-pray, Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sinasami nga natin niya sa prayer ito pa kaya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hindi po masamang isama sa panalangin niya kung talagang kinukundi ka ng Holy Spirit na isama mo yan mismo word by word. Pero kung gagawin mo yan na prayer mo every time, hindi tama yun. Doon na pumapasok yung paulit-ulit na gano'n na lang. Nakatulad ng ating kinagisnan. Pero ngayon pong gabi, bagaman titignan natin kung papaano ang itinuro ng Panginoon na pananalangin, pero ang ating paksa po ngayong gabi ay may pamagat na, why pray? Why pray? Bakit tayo mananalangin? Bakit ka mananalangin? Bakit tayo mananalangin? Why pray? Okay? Bakit tayo mananalangin? No? Ang sabi ng mga apostol, turuan mo kaming manalangin. How? Lord, teach us how. Pero alam nyo, mga kapatid, ngayong gabi, let's look on the other side of what the Lord Jesus Christ wanted to teach the disciples. Hindi lang po niya dito gustong turuan kung paano manalangin ang mga apostol. He is striking two birds in one stone. Gusto rin niyang ituro sa mga apostol, bakit kayo mananalangin? Kasi, madali lang pong magturo ng manalangin Pero kahit magturo ka ng manalangin, kung paano manalangin, kung hindi malalim sa atin kung bakit tayo mananalangin, kahit alam mo lahat ng mga technique, lahat ng mga tinatawag na mga postures sa pananalangin, mga requirements sa pananalangin, but if you will not have that deep foundation, why we need to pray, isang araw, mawawala din yung prayer na yan. At yan ang nga nangyayari sa atin minsan We have lots of teachings about prayer, and yet we are not still really praying. Oo. So where is the fault? Nasaan yung problema? Nandun ba sa kung alam kung paano manalangin? So tingnan natin ngayon po, why pray? Bakit tayo mananalangin? Why pray? Okay? So punta po tayo sa Mateo chapter 6, sa ating unang reference na binasa. Nung magturo ang ating Panginoon ng panalangin, inisa-isa po niya dito. Number 1, ang sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. After this manner, therefore pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Okay? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag kayo mananalangin, sabihin niyo ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Well, sabi natin, ito yung mga major parts ng panalangin, adoration. Adoration portion ito, adoration part. Pagluwalhati sa Diyos. Okay, that's right, tama po yon. Pero tingnan natin, silipin natin sa isang anggulo, ang gustong ituro ng Panginoon dito pagdating sa bakit ka mananalangin. Bakit ako mananalangin? He is not only teaching, kapag kayo manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Una po na dahilan dito,
sa dahilan kung bakit tayo mananalangin na isa rin sa naisituro ng Panginoon sa mga apostol, why pray? Because we are created beings. We are created beings. Tayo pong mga tao, tayo po'y mga nilalang. Tayo po'y mga nilikha ng Diyos. The very nature that we have, tayo po ay mga created beings. Pag sinabing created, we are created, there is a creator. Ano po? Merong lumikha sa atin. Tayo'y nilikha lamang, may lumikha sa atin. So, ipinapakita po ng Panginoong Jesucristo dito, when He taught His disciples, when ye pray, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Itinuturo niya dito sa mga apostol na kayo ay tatawag at mananalangin ng ganito dahil kayo ay nilalang, mga nilalang. Oo. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa nagpapanukala ng bawal manalangin ay yung mga taong ayaw maniwala at tumatanggi sa Diyos. Basically, sa Amerika, ang sumisigaw na ihinto, yan na nga, napahinto na nga eh. Actually, sa Amerika po, bawal po ang public prayer. No? Bawal po yan. Kahit sa mga schools, public schools, especially, bawal po doon ang prayer before the class. At ang number 1 na nagtulak ng batas na yan noon ay ang mga ateísta. Ang mga tao na ayaw kumilala na sila ay nilalang din lamang. Oo. At ngayon mga kapatid, ay yan ay na rin ngayon. Unti-unti na yan ngayon nangyayari. Kung kayo'y umaattend ng mga conferences, mga seminars, ang prayer ngayon wala na, sayaw na lang. Gumaganyan-ganyan na lang sila. Awanan. Wala na nananalangin. Napakadalang na mga kapatid. Pansinin nyo. Ang invocation, kanta na lang ngayon. Who am I? Diba? Ganun na ang prayer ngayon. Kanina nga, pinag-pray ako sa meeting namin sa Bisiprisa eh. Siguro nakaka-sense sila pag ako'y nagpe-pray, may halong preaching eh. Kanina bago ako mag-pray, sabi nung isa, brother, pwede kang iklian mo laang. Oo, totoo yun. Tawa na naman sila eh. Kasi alam nila, pag ako pinag-pray nila, talaga may preaching eh. Oo, talaga, Panginoon, sana'y kami po'y magsisi ng kasalanan. Ay, talagang ginagayon ko. Ay, hindi nyo ko pag-preachin eh. Hindi ako mag-preach sa prayer. Ako, nakapikita ko ngayon, Panginoon, salamat po sa pagkain ito. Tapos maya-maya, Panginoon, tunay na kayo ang aming Diyos. Kami po mga tao, kami po'y makasalanan, kami po'y pa-impyerno. Ay, talaga naman sa panalangin po, ay kasamang preaching. Kaya kanina sabi ng isang brother, pwede kang iklian mo lang. Iniklian ko. Nakahalata yata. Alam niyo mga kapatid, indirectly, these people are religious people. Itong mga school administrators na ito, mga religious people ito. Pero alam naman natin, religion kasi. Why pray? Because we are created beings. Mga kapatid, bilang tayo ay mga tao, the very reason why we must pray and we ought to pray, because we are created beings. When the Lord Jesus Christ said, Father who art in heaven, kumikilala ka na ikaw ay may Diyos na lumalang sa iyo at kinikilala mo yung lumalang sa iyo ay ang Diyos na nasa langit, and you are acknowledging that you as a person is a created being and you ought to pray because we are a created being and we have a creator, our God. Oo. Kaya alam nyo, minsan tayo mga Kristiyano, minsan yung mga nahihiyang mag-pray sa publiko, diba? Yung mga mananalangin bago kumain, ilalaglag yung kutsara o kaya yung tissue. Pag nalaglag yung tissue, babanat ng, Panginoon, salamat po sa pagkain ito in Jesus' name. Amen. Ayos na yun. Kain na siya. O kaya kukuha ng panyo. Pupo na sa pawis. Lord, thank you po sa pagkain ito in Jesus' name. Amen. Di nga. Some of us are doing this. We are sometimes ashamed to do such
Ika nga pagpapakilala in public. Well, hindi naman natin gagawin yun para sabihin tayo maka-Diyos. But we ought to do it. Why we need to pray? Why we ought to pray? Because we are created beings. At kung ikaw na Kristiyano ka, nahihiya ka ng manalangin, abay, para mo sinasabi na ngayon na, I am not a created being. You tell indirectly to the Lord God who created you that I am not your created being. Indirectly. Opo. Kaya mga kapatid, hindi namin kita yung mga style natin, mga kapatid. Pero, pero pag nasa public kayo, siyempre, hawak-hawakan nyo yung mga bag nyo. Ay, sabi ni brother, pipikit, manonolo. Di at least mag-secure ka din kahit pa paano, di ba? Hold on your bag bago kayo mag-pray. Kaya nang mawala yung pagkain. Diba, nakain o na? Huwag mo na masyadong hawakan yung pagkain, mahalata naman kayo matakaw Yung bag na lang, lalo na kung nandiyan yung mga mahalagang dokumento mo, okay, tayo magpe-pray, hawak ang bag. Pray. Pag yung pagkain, ibang usap na yon, talaga matakaw yan. Baka kasi magpalit yung order namin Hamburger yung paborito ko, baka mag-swap kami ni ate. Okay, yung bag lang, tama na. Okay. We are created beings, mga kapatid. Number 2, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, when you pray, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Why pray? Because we are created beings. Number 2, in this point, sabi doon sa talata, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ano pong ipinapakita dito? Bakit tayo mananalangin? Hindi lang po pagpapakilala at pagkilala na tayo'y nilalang ng Diyos. Pangalawa, pagkilala ito na tayo ay subordinate beings. There is a person higher than us. Okay? We are subordinates. Tayo po ay servants. Tayo po ay tagasunod. Kaya nga sabi po, ang inyong kalooban ay mangyari. It express the full subordination of that person calling to his leader. Okay? Why we pray? Because we are subordinate beings. God is not only our creator, God is our leader. At alam nyo, noong i-create niya ang tao, ipinakita doon ng Diyos na yung leadership. Kaya nga nag-utos agad ang Panginoon Binigay niya agad yung utos sa time ni Adam Pinakita niya talaga doon that God is the leader. At ang dahilan, ito, nung una tanong sa akin to, bakit kaya ipinagbawal ng Diyos sa kainin yung prutas? Kung papakinggan nyo sa pandinig, bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung iisipin nyo, dapat makain nyo ng tao. Ba'y bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama? Kung papakinggan nyo, parang maganda Pero alam nyo kung bakit tayo ipakain ng Diyos yun? Ang gusto kasi ng Diyos, siya ang leader ng tao. Obey my word. I am your leader. Hindi kayo mapapahama kung susunod kayo sa akin. Kaya ayaw ng Panginoon ipakain nyo kasi once na pinakain o once na kinain ng tao yon, he became the leader of himself. Di ba? Ano makikita nyo? Mula nung kainin ng tao yon, ang tao'y may kanya na. May kanya na ang tao. Maliban na siya ay kumikilala sa Diyos at kinikilala siya bilang Panginoon, pero ang tao may kanya ng direksyon, mga minamahal. From Genesis, from the fall of man, hanggang ngayong panahong ito, hanggang sa mga darating, ang tao ay may kanyang leadership sa kanyang sarili. Kaya nga yung kantang sumikat yung, I did it my way. Diba? Ano yung pinapakita ng kanta na yon? Kanyang daan, kanyang lakad. Diba? Maraming version niyang kanta na my way na yan. Oo. Pero alam niyo mga minamahal, yun ang tao Sabi nga lagi I am the captain of my soul.
But God doesn't want that to happen to man. Ang gusto ng Diyos, God has a direct leadership sa tao. Dahil mas alam ng Diyos ang ikabubuti ng tao kaysa sa tao. Tingnan nyo ngayon, man is in his search how to tame man. Ano yung sabihin nun? Ang tao ay naghahanap ng paraan para mapabait ang kanyang kapwa-tao. Ultimately, ang tao lalagyan na dito ng transponder at lahat dipindot-pindot na. Di ba? At sa future, mangyayari yon. Lalagyan nila ng mga tatak na, yun ang pinag-uusapan sa Revelation. Na parang, sapilitan pa yon. Hindi ka makakabili at hindi ka makakapagbili pag wala kang tatak na yon. Pero meron pa rin mga taong makakalabas doon. Yung mga hindi magpapatatak at kumilala sa Panginoon. Okay? Pero anong gusto talaga ng diablo sa point na yon? Agawin yung leadership ng Diyos sa tao at siya ang maging leader ng tao. Kaya tayo nananalangin mga kapatid, kapag tayo ay dumadalangin sa ating Panginoon, kinikilala natin na siya ang ating leader at kailangan natin ang kanyang gabay, kaya tayo nananalangin. At kahit na minsan may panalangin tayo, request, minsan na nangyayari, hindi yun ang nangyayari. We have no right to question God. Lord, ang panalangin ko, gumaling Lord, ang panalangin ko, bigyan mo ako ng ganire. Bakit hindi? Abay, marunong ka ba sa Diyos? Sinong mas matalino sa atin ang Diyos? Ikaw o ang Diyos? Kung ang isip natin kaganire, ang isip ng Diyos ay kaganire, pataas, walang hanggan. Alam niya ang nakaraan, ngayon, at hinaharap. Tapos pag tayo nananalangin, hindi lang nabigay yung specific na request, magtatampo ka na, magbabackslide ka na. The real essence why we pray, because we are acknowledging that we are subordinate beings. Kaya dapat sa panalangin, even though meron kang request, katulad nung sabi ng Panginoon Kristo, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin o lumampas sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Sana ganun lagi ang panalangin natin. Lord God, meron po akong marubdob na hinihingi sa inyo. Pero yan, ayon sa kalooban ninyo. Kahit yan ang gusto ko, kung hindi yan ang kalooban nyo, mamatamisin ko pong sundin ang kalooban ninyo because I am a subordinate being. Kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang nakakaalam ng mabuti para sa akin. Kasi baka mamaya yung hinihingi mo, kasasama pala natin . Ang isang ilustrasyon dyan, yung bata, nahingi ng kutsilyo. Dade. Anak, anong gusto mong laruan? Anong gusto mo, anak? Nasa mall. Ay, dinala ka doon sa kitchenware. Dade, gusto kaya niyan. Tinuturo yung malaking kutsilyo. Ikaw ka bilang magulang, ibibili mo ang anak mo noon. Ay, anak, siya nga. Ay, sige, anak, ibibili kita ng 3. Patay ka. Siguro, nilalaro-laro pa lang ng anak mo. Wala na. Ikaw gang na magulang, gagawin nyo yun? Hindi, di ba? Ay, anak! Sasabihin mo, anak ko, ano kayo iniisip mong bata ka? Hindi yan ang laruan pambata. Hindi yan ang magandang lang bilin mo. Dito tayo sa pambata. You see, practical lang yan. Pero ganun ang Diyos sa atin minsan. May specific tayong inihingi. Pero bakit hindi yun ang nangyayari? God knows what is best for you and for me. Just follow His leadership. We are His created beings, and when we pray, Father, Thy kingdom come, Thy will be done. Why we pray? Kaya kahit hindi ma-direct na sagutin yung panalangin mo, well, God answers prayers. Pero dapat natin tandaan yung answer ng Panginoon. Sometimes His answer is yes, immediately, or sometimes it's yes, but wait. But sometimes I have a better answer for your prayer. Kaya mas masarap yung magtiwala at maghintay sa kanyang kalooban. Kaysa mamimilit, yung permissive. Sabi nga, permissive. Permissive will. Hindi ho yun yung perfect will.
But when we acknowledge our subordinate condition in the sight of our leader, our God, the best awaits us. That's why we pray. We are subordinate beings. Number 3, verse 11. Give us this day our daily bread, sabi ng ating Panginoon. Practically, tinuturuan tayo ng Panginoon na humingi ng ating pagkain. Basic needs. Pero ano ang itinuturo ng Panginoon with regards to the why? Why? Bakit itinuro ng Diyos na kapag manalangin kayo, sabihin nyo, ibigay nyo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw? Ano ang itinuturo ng ating Panginoon? What does God wanted us to realize in His teaching about this part of our prayer? Number 3, He wanted us to teach that we are dependent beings. We are dependent beings, mga kapatid. That's why, give us this day our daily bread. Ano? Yung mga Kristiyanong maraming nakaimbak na bigas, ewan ko kung nananalangin pa kayo ng ganyan. Sabi ng iba, saka na lang nakakapanalangin pag wala nang laman yung lagayan ng bigas. Yung gang, alimbawa, ang lagayan nyo ng bigas ay yung balde, yung orokan, na may takip. Kapag yung laglag nung takalan ninyo ay tukutok. Aba talaga, wala nang laman yun. Pag yung bitaw nyo ng lalagyan pagkakabitaw pa lang, di ba mataas pa? Pero pag yung bitaw nyo doon sa lalagyan pag bitaw nyo 3 oras bago bumaba. Ay, nako, bottomless pit yan. Hindi na lalagyan ng bigas yan, kapatid. 3 oras bago bumaba. Yung kakalantog tok. Ay, talaga naman, wala nang laman. Doon ka palang mananalangin, Lord, give us this day our daily bread. Pero yung mga maraming kaban-kaban sa bahay, hindi makapanalangin ng gayan. Ewan ko lang. If you'll just be honest. Kasi nasa isip natin, marami naman kaming bigas, ba't ka kami mananalangin ng bigas? Hindi nyo ba alam na pwede yung malimas sa isang araw? Oo, pag ginasunugan ng bahay, di kayo sunog din yan. Just realize that. Pag ikaw napasok na magnanakaw, at yung magnanakaw ay medyo malakas ang katawan, pati bigas dala. Ayun nga nanakawan ng isang araw, pati yung laman sa kaldero, dala-dala Oo, yung sinaing na tulingan, dala Ewan ko lang kung nagdala ng plastic, baka mahuli yung pag nagplastic pa. Yung iba nga, pati yung mga medyas na butas, dala Alam niyo mga magnanakaw ngayon, wala nang patawad. Sasabihin, give us this day our daily bread. Ang dami kong bigas diyan, 3 kaban, kaya bagang buhatin ng magnanakaw. Mga kapatid, kahit mga maliliit ang mga magnanakaw, malalakas. Tapos sasabihin mo, give us this day our daily bread. Mga minamahal, when the Lord taught His disciples to pray, give us this day our daily bread, He wanted to teach the disciples that they are dependent beings. Tayong mga tao, dependent beings tayo. We are completely depending on God. Kahit baka sabihin mong ikaw ay may pera, ay ang kalusugan mo, kapatid. Maraming ibig sabihin yung give us this day our daily bread. Hindi lang yung bigas o pagkain ay dumadating sa pagkainan mo. Yung paano ito ma-raise, yung paano ito mabili. May pera ka nga, wala ka na malakas mamalengke. Masipag ka nga pumunta sa palengke, wala ka naman pamalengke. Di ba? Sino dito nakakapunta sa palengke na ang budget nyo para kaunti? Ang laki-laki ng dala, pero para kaunti ang pera. Bumili ka ng maraming kangkong, puno yan. Kahit pa paano, uuwi ka, puno. Daming dala ng tatay, puro kangkong. Marami kang magagawa sa kangkong. Give us this day our daily bread says, we are dependent beings. Kaya huwag tayong magpakasiguro. Ikaw ay meron hindi ka naman nanalangin ng gayaan. Oh Lord, give us this day our daily bread. May pagkain ka.
may maluluto ka. Paggising mo naman, ang sakit ng iyong baywang. Oh, sakit ng aking baywang. Mami, kakain na tayo. Asan ang pagkain? Ako, di ako makakapagluto, anak. Masakit ang aking katawan. Kayo na lang. Oh, you see that? Hindi lamang yung literal na pagkain ang ibig sabihin doon. Maraming area na kung saan tayo dependent sa Diyos. That's why when we pray, we acknowledge that we are dependent beings. And we say, Lord, without you, we can do nothing. Yan ang sinasabi pag tayo nananalangin. Kaya tayo mananalangin eh. Number 4, why pray? Ang sabi po dito, verse 12, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman ng nagpapatawad sa may utang sa amin. Verse 12 says, why pray? Because we are not only created beings, subordinate beings, dependent beings, we are sinful beings. Every day, we commit mistakes. We have our shortcomings, the sin of commission, the sin of omission. Meron tayong isang mabuting bagay na dapat gawin na hindi natin nagawa. Meron tayong isang bagay na hindi dapat gawin na ating nagawa. Daily, mga minamahal, kahit tayo Kristiyano na. Yes, merong nabago na sa buhay natin. Pero kung lalaliman natin ang pag-usisa sa ating mga sarili, meron tayong pagkakasala. Kaya sa panalangin kasama ito, Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. We acknowledge that we are sinful beings. Kaya nga po mga minamahal, sa ating pananalangin talaga, pag tayo nananalangin, dinadala talaga tayo ng Diyos sa confession. Mariremind sa atin ng Panginoon yung kasalanan natin kanina. Lord, ako yata yung nagkamali doon sa akin na salitang yun. Hindi ho tama, patawarin niyo po ako. Lord, yung akin naging kilos kanina sa opisina, sa eskwela, hindi po naging tama yung Panginoon, patawarin niyo po ako. Every time we pray, we acknowledge that we are sinful beings saved by grace. But still, we are in this flesh. No one will glory in this flesh. Oo. Sabi ni Pablo, araw-araw hinahampas ko ang aking sarili. Biruin niyo yun, araw-araw niyang kinakalaban ang sarili niya. And when we pray, when the Lord said, Father, forgive us from our sins, He wanted us to know that we are sinful beings. Kaya hindi ka magmamalaki eh. Malayo sa isang Kristiyano ang magmalaki kapag ganito ang dahilan niya ng pananalangin. Hindi niya iisipin ako'y mas magaling sa aking kapatid. Lagi niyang i-acknowledge ako din ay may pagkakamali. Yung spirit ng pagiging judgmental, ay maaalis yun mga kapatid. Kung tayo mismo ay kumikilala, sabi nga ng Panginoon, alisin mo muna yung puwing mo sa iyong sariling mata. Every time we pray, God bring us back to who we are. We are sinful beings. At kaya po tayo nabago at patuloy na nakakapagbago ng buhay is because of the grace of God. Pero maya-maya, meron na naman tayong mga pagkakamali. We are sinful beings. Why we pray? We need God's cleansing. Hindi naman ho ibig sabihin nawawala ang kaligtasan kaya lagi kang nananalangin ng paghingi ng tawad. Para yung baso eh. Kayo ba nung bumili ng baso? Mula nung bili nyo, hindi nyo na hinugasan. Sino po dito yung nakabili ng baso? Na hanggang ngayon, 3 taon na, hindi nyo hinuhugasan pero ginagamit nyo ng ginagamit. Siguro yung kapal ng mantika sa baso pagkakakapal-kapal na. Hindi, di ba? Practically, pag nainuman na yan, kahit konting lagok lang, pupunta na yan sa hugasin. Di ba? Oo. Ganon din po ang buhay natin We are vessels, worthy of the Master's shoes. Kaya kada bawat tayo ay lalapit sa Panginoon, mananalangin, tayo nagpapalinis para tayo ay gamitin niya effectively.
Para din baso. Ikaw ba gagamit ng nagamit na? Maliban na kung tinatamad talaga maghugas. Gagayanin mo na lang, titignan mo na lang kung walang mantsa, malinis pa. Pero tignan mo yan sa microscope, may mga gumagalaw na yan. Nakapitan na yan ng ipis kagabi. Oo. Diba? Sabi sa Patalastas, nakapitan na yan ng ipis. Gamitan nyo yan ng joy. You see that? Alaga. We are sinful beings. Kaya pag tayo nananalangin, Lord, patawarin niyo po ako. Okay. Number 5. We are not only created beings, subordinate beings, dependent beings, sinful beings. Verse 13a. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ano yung pinapakita po dito? Why pray? Because we are weak beings. No? Ang sabi dito, huwag mo kaming ihatid sa masama. Lead us not into temptation. No? Pinapakita po doon na talagang hindi natin kaya. We are weak. Tayong lahat dito, walang malakas sa atin. It's only by the grace of the Lord kung bakit tayo nakakatindig ngayon. Pero sabi sa Bible, huwag kang magpakatiwala na ikaw na nakatayo ngayon ay nakatayo pa rin bukas. It's only by the grace of God, mga kapatid. Kaya nga kapag tayo po'y nananalangin, we acknowledge that we are weak beings against the wiles of the devil na sinabi sa aklat ng Efeso na nakaumang sa atin, yung sinabi ni Pedro na tayo maging mapagpuyat, maging mapagpigil, ang kaaway nating dyablo ay katulad ng liyong umuungal. Mga kapatid, we are weak beings. Kahit pa ang tao, paglabanin ang leon, hindi kaya. Samson, David, nagawa nila yon because of God. Sabi nila, malakas daw talaga si Samson. No, it's God. Matapang daw talaga si David. No, it's God. Ang Diyos ang kanilang kalakasan. Ang Diyos ang kanilang tibay at tagumpay. Ikaw, kapatid, ganun din tayo. Kaya nga tayo nananalangin. Pinapakilala natin, Panginoon, talaga. Wala talaga akong magagawa. Kayo ang aking tagumpay. Please, Lord, deliver us from evil. Kahit ikay matandang Kristiyano na, kahit ikay maraming alam na pagdating sa salita ng Diyos, we are still weak beings. Our strength comes from the Lord. That's why we pray. And then last, verse 14. Verse 13b, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman, siya nawa. Why pray? Pagdating sa dulo, nagsimula sa Diyos, natapos sa Diyos. Why pray? Because we are human beings. Biruin nyo, matapos niyang hingin ang lahat ng mga bagay na yon, hindi niya sinabing, salamat sa sarili ko. Salamat sa lakas ko, salamat sa tapang ko, salamat sa galing ko. Ang sabi ng talata, sa iyo, Panginoon, ang kaharian, ang kalwalatian, ang kapurihan. Biruin niyo yun? Pag tayo nananalangin, mga kapatid, itinataas natin ang Diyos, hindi ang ating mga sarili. Because we are human beings. Ang Diyos ang dapat maging bida. Ang Diyos ang dapat siyang makita at mahayag. To God be the glory. Whether our prayer was granted or not, to God be the glory. Oo. Naalala ko yung quotation na sabi, whether we win or we lose, we praise God. Sabi nung Hebrew children, kung kami may iligtas ng aming Diyos o hindi, hindi pa rin kami sasamba sa yung Diyos-Diyosan. Biruin niyo yan.
talagang nasa Diyos ang kanilang pagkilala. Mga minamahal, why pray? Because we are created beings. Because we are subordinate beings. Tayo po'y hindi mataas sa Diyos. Tayo'y mababa. We are dependent. Tayo po ay umaasa sa Diyos. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay mahihina. Tayo po ay tao. Kaya tayo po ay nananalangin. Kaya sa gabi pong ito, alam ko po na tayo po'y marunong nang manalangin. Pero sana maging malalim ang dahilan natin bakit tayo mananalangin. Our prayer meeting is not a mere prayer meeting. We glorify God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoon. Minsan po ang aming panalangin ay isang ritual na lamang. Isang serbisyo na ginagampanan tuwing Miyerkules. Pero hindi na nagiging malalim ang dahilan. O Panginoon, salamat po dahil nung turuan ninyo ang inyong mga apostol, hindi nyo lang tinuro kung paano manalangin. Itinuro nyo din kung bakit. Salamat po, O Diyos, na muling pagpapaalaala nyo sa amin na kung bakit kami nananalangin, kami po ay mga nilalang nyo. Kami po'y umaasa sa iyo. Kami po'y mahihina, marupok. Kami po, O Diyos, ay makasalanan. Kami po bilang mga tao ay talagang sa iyo lamang umaasa. Kaya Panginoon Diyos, ito nawa ang maging dahilan ng aming pananalangin. At higit sa lahat, nais namin kayong sambahin. Bow the knee, saith the song. Pagkilala na ikaw ang mataas na Diyos. Sa aming pananalangin, hindi kami ang maging bida, kundi kayo. Kayo ang karapat-dapat. Dahil kung wala kayo, wala kaming magagawa. Pagpalain niyo po ang aming pananalangin, O Diyos. Pinupuri namin kayo. Patawarin niyo po kami kung minsan ang aming mga panalangin ay hindi tama ang dahilan. Minsan para nga lang masabi at makita na kami nakapanalangin pero malang malalim na dahilan. Pero kapag ito ang may lagay sa aming puso, I do believe, even in our midnight prayer meeting, kahit na yun ay hanggang hating gabi, all of the members of Good Shepherd Baptist Church will come to this place because we acknowledge our beings. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.